Magandang araw mga kateki. So ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng piso net, no? Yung box. Kasi tayo lang yung gumagawa nito. And then gagamit tayo ng Allen product. Yung isa kinabit ko na. Yan, gagamit tayo niyan. Ito yung box. So ito yung gamit ng isa. So kailangan natin dyan, syempre yung Allen timer, which is ito yung board. Yan. Ito naman yung lugad ng coins. Ito universal to, kahit anong coins pwede na. 20, 10, 5 tsaka 1 peso. So pwede na yan. And then syempre kailangan natin ng transformer. Yung transformer natin is 220 to 12 volts. Yan. Tandaan nyo lagi, huwag kayong magkakamali dyan ha. Yung blue, yun yung 12 volts. Yung 220, yun yung red. Okay? So ilipat ko lang to doon sa box kasi may mga pagsasama-samahin tayong wire. Explain ko mamaya kung ano yun. Ililipat ko lang muna siya doon, bubuin ko lang. Kateki, ito nga pala yung box. So tinanggal ko lang dito. Tinanggal ko lang. So yan, yung isa kasi nakabit ko na. So yung timer, yung coin slot, transformer, tsaka yung andun sa taas yung board. Yan yung board. So kagandahan dito sa ano na to, sa box na to, may mga kabitan na siya yan, kagaya niyan. Ito yung kabitan ng board, di ba? Yung mga tornilyo na siyang kabitan. Ito transformer, may kabitan na rin, ayun. Coin slot, may slot na rin siya, tapos may mga butas na yan. So saktuhan lang. So meron na rin pala tong dalawang socket since dalawahan nga siya. Pero yung power, dalawa din yan. Tinanggal ko lang dahil pag-iisahin na lang naman natin eh. Pwede naman yun. So tinanggal ko na yung isang power. So yan. Ang mga kailangan natin, itong syempre Allen coin box. May mga wire na sa loob na kasama yan. Yan. Meron na rin siyang tornilyo. Then syempre yung coin slot. Yan. Universal na yan. Kaya pwede piso, 5, 10, tsaka 20. Siyempre, yung transformer, gaya yung sinabi ko kanina, pero hindi na natin kailangan niya kasi isang transformer lang naman kailangan natin. So, ito reserva lang to. And then, etong Allen main board. Yan. So, eto rin, kumpleto na rin to. Nandyan na rin lahat. May mga wire na rin kasama yan. Pag binili nyo, may mga wire na kasama yan. Yan o. Wala. Yan. Yan. Ito yung mga wire nya. So kasama na yan. So wala na. Yun. Okay. So bumili din ako nito. Shopee lang to. Yan. Yung kabitan ng wire. Kasi didikit ko dito. Pero okay lang din kahit hinangin nyo na lang. Bago nyo nga pala ikabit dyan, maghinang na kayo dito o maglagay na kayo ng, yun nga, hinangan nyo na siya para madali na makabit. Tapos hinangan nyo rin yung wire na ikakabit nyo. Yan. Okay? So kabit ko lang to papakita ko sa inyo. Madali lang naman yan kasi may mga ano na naman yan eh. Dito may mga butas-butas na kung paano nyo makakabit yan at sa main board. Ayan yan. Okay? So dito, itong timer kakabit natin dito. Yan, kita nyo ba yan? Kakabit natin dyan. So ito muna kakabit natin. Tapos tsaka natin ikakabit yung yan, ganyan. Tsaka natin ikakabit yung board. Ito sa taas naman to kinakabit dito. Ito, meron na siyang ano ng tornilyo, yan. May kabitan na ng tornilyo niya, kita niyo ba? Yon. So ito na muna unahin natin. May mga tornilyo na rin palang kasama yan. So ito muna unahin natin.
mamaya na natin kabit yung coin slot kasi didilim. Tapos papaliwanag ko sa inyo kung ano yung silbi niya mga yan. Ito, dito ina-adjust yung time. Yan. Diyan ina-adjust yung timer ng PisoNet nyo. So separate video, i-explain ko sa inyo yan. Ito naman, ito yung mga saksakan na kailangan natin para mag-connect yung coin slot, yung kuryente, at saka yung mismong nagta-timer mismo doon sa computer nyo. Ang ginagawa nga pala natin, automatic shutdown. Hindi to yung namamatay lang yung monitor. Ang gagawin natin ngayon na Piso box is automatic shutdown. Ito nga pala, itong dalawang box na to, relay yan. Ang katumbas yung dalawang relay niyan, ito 1, 2, 3. Itong 2 and 3, yan yung parehong relay. Kahit saan nyo ilagay yan, okay lang, magkabaligtad, okay lang yan. Tapos, etong coin slot na to, ito yung dalawa na to para sa coin slot. Yung isa dyan sa piso, isa dyan sa 5 piso. Pero since universal naman yung gagamitin natin coin slot, kahit alin dyan pwede. Kahit saan kayo magsaksak pwede rin. So kahit magbali-baligtad pwede yan. Ito yung libreng mga wire. Diba sabi ko kanina may pagsasamahin tayong wire. Itong wire na to, ito yung sa kuryente. So dito yan. Yan. So may dalawa siyang wire, brown and black. Itong brown and black, sa kabila, yung brown doon, pagsasamahin nyo yung dalawang brown doon sa kabila, sa kabilang board, yung brown doon kukunin nyo rin, pagsasamahin nyo, saka yung black, pagsasamahin nyo rin. Bago natin itap sa live o sa 12 volts. Kasi, iisa na nga lang kasi yung source ng power natin. Ito. Isa na lang yung source nito. Ito, isa na lang yung source. So, ganun yung gagawin natin. Pagsasamahin natin yung dalawang brown, tsaka dalawang black. Para yan sa source ng power. Ito naman, para sa coin slot. Kung mapapansin nyo, may red, white, tsaka black. Itong red, white, and black, yung coin slot kasi natin, yung libreng kable kasi dyan. Ito yung libreng kable ng coin slot. Dito sa coin slot, yan, dito sinasaksak yan, pinakaibabaw. Ang ano naman yan, may DC, may coins, may ground, tsaka counter. Yung counter di na natin ginagamit, so yung tatlo lang. So kaya tong gray, wala yan, kaya red, white, tsaka black. So kung etong sa board, red, white, tsaka black, itatap nyo lang din dito. Okay? So sabi ko nga sa inyo, kahit alin dito nyo nalang itap sa dulo. Kahit alin dito sa dalawa na to, pwede. Good. Okay. Tapos ito naman para sa relay. Yung relay, etong color green, hindi na ginagamit to. Bali brown and black lang ang ginagamit dito sa relay. So etong green pwede nyo nang tanggalin or ibalumbon na lang ganyan para hindi nyo na magamit. Kasi ako, yun kung mapapansin nyo, binalumbon ko na rin dun sa ito yung green na yan. So hindi na kasi gagamitin yan. So sabi ko nga, kahit alin dyan sa dalawa gamitin mo. Ayan. Good. So nakabit na natin lahat yung kailangan. Ito na lang brown, pagsasamahin natin yung isang brown doon sa kabila. Tap natin kasi tatap na natin sa live. So ganyan ko lang isang brown. Ito kasi tinry ko na yan yung brown tinap ko na sa live. So ngayon kukunin ko yung isang brown, tapos pagsasamahin ko sila.
Huwag kayong magkakamali kasi may magkaparehong kulay. Yung sa relay. Pag kayo na natap nyo, itong brown sa relay, sabog yan. Yan. So, ito na yung brown dito sa kabila. Tapos, ito rin yung brown dito. So, tanggalin ko lang to. Ito. Brown. Sa brown. So, tatap ko lang. Tap ko lang to. Yan, balatan lang natin. So tapos itatap natin siya sa ito. Galing to sa transformer. Ito, yan oh. Kita nyo, yun oh. Yung isa galing sa transformer yan, dun. Medyo malabo. Ayun, yung dito galing dito ah. Dito galing dito. So isang blue, tatap nyo sa transformer. So ganyan. So tinap nyo na siya dito sa isang brown. Sa yung dalawang brown pinagsama nyo, tinap nyo sa isang live sa 12 volts. So ganyan mangyayari. So pag natap na yan, huwag kayong magkakamali kailangan magkasama yung dalawang brown kasi may ibang brown dyan. So ayun lang, nakap na siya. So ngayon etong black, di ba sabi ko kanina pagsasamahin natin, kaso yung ating box may switch to, may switch. So pag gaganahin natin itong switch, so ang gagawin nyo, yung unang black dito sa isa, itatap nyo dito sa baba ng switch. Dito, dun, no? Yun. Kita nyo ba yan? So, etong block na to, yan. Dito nyo itatap. Dito. So, hinangan nyo muna yan. Yun. So, nakabit ko na. Ito yung itim nung dalawa. Negative. So, dahil meron nga siyang switch, so kinabit natin sa gitna. Yon. Tapos sa kabila din, ganun din. Ito. Yan, sa gitna din. Ito, yung itim dito sa power na 12 volts papunta dito sa Allen na board. Dito yung isa. Sa switch sa ibaba. Sa baba ba yan? O baba, tama. Sa ibaba. Yan, sa baba. Tapos yung 12 volts naman, yun. 12 volts naman sa gitna. Same din dito. Ayun, yung power ng switch sa baba. Tapos, ito sa baba. Yan, sa baba. Yan. Yan, sa baba. Tapos yung source ng 12 volts sa gitna. Okay? Tapos pinagsama lang natin dito sa isang 12 volts. Ito yung pareho na yun. 12 volts sa kabila, 12 volts dito sa kabila din. So dalawa sila na papunta dun sa Allen board, sa gitna ng switch, sorry. Tapos pinagdikit ko papunta sa 12 volts nito. Okay? Kakabit ko naman ngayon yung itong pinagkakabitan ng relay. So yung isa nakabit ko na yan doon sa kabila, ang dulo nilagyan ko nito. Yan. So yan, ginabit ko dyan. So itong isa lalagyan ko na lang din. Yan. Ito na mga kateki. Etong para sa relay, ito yan. Hindi kailangan tong green, kaya binungkos ko lang. So itong brown tsaka black, sa kabila din medyo madilim lang eh. Yun din sa relay nun. So nilabas ko lang dito sa casing. Tapos ilagyan ko nito pareho. Okay? So ikakabit ko naman ngayon. Eto naman, wire na to papunta sa coin slot.
Yan, 'di ba gaya ng sinabi ko kanina, dalawa 'yan. Kasi meron kasing coin slot na piso at 5 piso. Kaso yung gagamitin nating coin slot universal, kaya kahit saan na lang diyan. And then meron tong red, white and black. Hindi kayo magkakamali diyan kasi may guide naman 'to eh. Red, white and black. So eto naman yung wiring ng coin slot. Kakabit nyo din diyan yung red, white and black. Etong gray, wala yan, hindi yan gagamitin, kaya ibungkos nyo lang uli, okay? So ikakabit ko lang to dito. Ha? So ikakabit ko muna dito sa casing, tapos tsaka ko na i-jumper, okay? Yan. Tinap na lahat natin yan dyan. Yung red, nandyan na lahat yan. Tapos ito yung pinaka-live eh. Ito yun, pinaka-live yan. Ito, pumasok dito. Tinap na natin sa transformer, which is yung red. Kasi yung red yung 220. Tapos tinap na rin natin itong mga socket, lahat dito sa live. Yan, goods. Okay na. Ngayon, last, itong kuryente na to. Kuryente na to na 12 volts. Para magkaroon ng power tong ating board. So, ito naman yan, brown and black. So, yung brown, ito, tsaka yung brown sa kabila, pinag-isa lang natin, tinap natin sa isang blue doon sa transformer. Kasi yung kulay blue sa transformer, siya yung 12 volts. Okay? So yung dalawa, pinag-isa lang natin, tinap natin dito. Ngayon, para mapaganan natin itong switch, yung black, tinap natin sa baba. Yun tinap natin sa baba. 3 kasing pin yan. So hindi mo lalagyan yung pinakataas sa baba. Ganon din sa kabila. Yun, dalawa yan. So tinap, medyo madilim lang, pero yun, tinap natin sa baba. Yung nasa gitna naman, totong nasa gitna, ano na yan, naglagay ako ng additional wire. Tapos ganito ginawa ko, naglagay ako ng additional wire, pareho sila, additional wire yan. Tapos pinagapang ko, ito na siya. Yan, pinag-isa ko din. Pinagsama ko dito yung dalawang yon, yung items. Ito na yung supply ng 12 volts. Yan. So, gawa na. Tatry lang natin ha. Ibabalik ko lang dun sa kaha. Yan mga kateki. So, ayan na yung ating double piso net. Sa isang box, dalawa. So, tatry natin ha. So, sinaksa ko na. Ito, sinaksa ko na. So, pag pinindot, pag inap, kailangan mag-power to. Yun. Ito ring isa. So, gumagana. Ngayon, yung sinabi ko kanina, yung outlet niyan sa likod, outlet na lang. Wala nang, ano yan, ang silbi lang yan outlet. So, try natin to kung iilaw ha. Tingnan natin kung may supply na ng kuryente likod. Wait lang. Yan, try natin ha. Try natin to. So, yun. Ilaw na siya. Kahit 0. Kasi nga, supply na lang yan. Yung kabila. Supply na lang kasi yan. So, goods. So, eto. Try natin ulugan. Ito hindi ko pa nakakalibrate. Kasi, default nyan. Pagka default kasi nyan, 1 minute. Etong isa, 6 minute na yun nilagay ko. Okay. So, goods na goods. So, ibang video ko naman kung paano ko naman may a-apply ito. Sinasabi ko sa inyo para mag-auto shutdown. Try kong saksak to sa computer. Pero ang ginawa ko, gumamit ako nito kasi tatry natin sa laptop. Kasi yung laptop, wala naman siyang serial. So, kaya bumili ako nitong serial. Papaganahin ko to sa laptop para mag-auto shutdown din siya. O, yan. Yan yung dulo nun. Okay? Tapos ginamperan ko yan. Dyan. So, bibidyoan ko yan. Mag-set tayo ng ibang video para dito. So, yun mga kateki, no? Sa gusto magtanong, message nyo lang yung page. Para kung gusto nyo mag-umpisa ng inyong PisoNet business. PisoNet business, no? I-message nyo lang kami dito sa Teki. Okay? Thank you.